Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan na ang unang papasok ay ang Square Commandery na si Exi Jiawo. Siya daw ay nasa Dawn State Realm, at ang cultivation daw nila Chen at si Liu Chengfeng ay medyo mahina. At wala daw ito dapat na alalahanin. At pangalawang pumasok na rin si Liu Chengfeng at sinabihan niya si Chen na magkikita sila mamaya, at sinabi naman ni Chen sa kanya na good luck. At sa mga oras na ito ay si Chen na ang huling papasok sa lagusan. At ilang sandali lamang ay tuluyan nang nakapasok si Chen At napaisip naman ito, kung ano ang nangyayari sa field dito, walang sinuman, o anumang mekanismo dito, at nakita nito ang isang circle na isang array. At ilang segundo lang ay lumabas ang isang martial artist dito. Agad naman itong nagpakilala, na siya si Lu Shu, at kinatawan nito ang pinakamakapangyarihang puwersa ng middle ng Black Realm, at kung malalampasan ni Chen ang tatlong mga atake nito ay makakapasa siya sa unang obstacle. Ang paaralan ng Martial Market ay bukas dito sa Omen Ridge sa loob ng 460 taon, at siya ang pinakamalakas na Black Realm Warrior sa loob ng paaralan sa nakalipas na ilang daang taon. Naging seryoso naman ang mukha ni Chen at saad pa nito pero paano kung matalo niya nito? Agad naman sumagot si Lu Shu. Pagkatapos ay maaari siyang direktang pumasok sa ikalawang palapag, at pumalit din sa kanya lugar sa pagiging tagapag-alaga ng obstacle na ito. Sa oras na ito ay naiintindihan na ni Chen at kanyang susubukan daw ito at sabay labas nito ng kanyang espada. Sa kabilang banda, nagsaad naman si Huang Yanchen. Bukod kay Prinsipe Wu Xing at si Yao Qington at si Zi Chen, ay walang kwentang panoorin daw ito at ang ibang mga mandirigma na humahamon sa Wu Tower, at aalis na lang siya para mag-practice. Subalit pinigilan naman siya ni Duan Muxingling, at sinabihan niya ito na tumingin siya sa kanyang likod. Habang pinapanood nito ang laban ni Chen at sinabi nito na ang mandirigma na iyon ng kalagitnaan ng yugto ng Black Realm ay nakikipagsabayan itong lumaban kay Lu Shu. Napanganga na lang si Huang Yanchen sa kanyang nasasaksihang laban. At ito'y hindi makapaniwala. Saad nito paano naging possibly? Si Lu Shu ang pinakatalentadong prodigy na nakita at nagawa ng martial school sa Omen Ridge, paano kaya may makakapantay sa kanya? Bumalik naman tayo ng eksena. Sa oras na ito ay umatake si Chen ng napakabilis at ginamit nito ang kanyang ice inscription. At ilang sandali lamang ay sinabayan pa nito ng Sacred Guiding Sword at isang slash ang pinakawalan nito. Ngunit agad naman naiwasan ito ni Lu Shu. Kahit na naiwasan niya ito ay labis naman itong nabigla. Agad naman umatake si Lu Shu gamit ang kanyang Water Fist. Ngunit napawalang bisa ito ni Chen sa pagwas-iwas nito ng kanyang espada. At ginamit ulit ito ni Lu Shu ang kanyang teknik na Water Fist. At biglang lumitaw ang mga hugis kamao na enerhiya, ngunit sa oras na ito ay nakahanda na rin si Chen sa kanyang gagawing counter-attack. Bago man ma-release ni Lu Shu ang kanyang atake ay biglang sumulpot si Chen sa kanyang harapan at ginamit nito ang kanyang Sacred Broken Plum Sword, at patama na ito sa kanyang mukha. Wala naman nagawa si Lu Shu kundi mabigla sa bilis ni Chen At ilang sandali lamang ay tuluyan nang natalo ito. Nagsaad naman ito, na hindi kapanipaniwala na nagawa daw siyang matalo sa loob ng 100 strike. Napangiti naman si Lu Shu ang talento daw ni Chen ay mas higit sa kanya. Bago man ito mawala, at pahabol pa nitong sinabi, dahil natalo siya nito, ayon sa rules, pwede na siyang direktang pumasok sa second floor. Sa paglapag ni Chen at sinabi nito sa kanyang isipan, na si Lu Shu ang kanyang cultivation ay talagang makapangyarihan, nagawa niyang makayanan ang 73 sa aking mga welga. Siyempre, kung ginamit niya ang kanyang kapangyarihan ng space domain, malamang na natalo na ito sa loob ng 10 strike. Natuwa naman si Chen dahil pwede na siyang direktang pumasok sa second floor. At sa kanyang paglapag sa second floor, ngunit nabigla naman ito dahil bukod sa pareho ang kwarto, kahit ang kanyang kalaban. Habang nagko-cultivate ito ay kanyang sinabi na siya rin ang pinakamalakas na advanced stage warrior sa Black Realm. Kung makayanan nito ang isa sa mga strike niya, malalampasan niya ang unang obstacle. Sa oras na ito ay parehas lang ang makakalaban ni Chen sa unang palapag ngunit mas mataas na ang antas nito. Sinabi naman ni Chen na hindi ba siya gagamit ng anong sandata, at kung hindi sigurado na ang pagkapanalo niya laban sa kanya.
Kung wala ang kanyang sandata ay hindi nararapat sa kanya na makalaban siya. Sumagot naman ito, na kung gagamitin niya ang kanyang sandata, natatakot daw siyang na walang sinumang makakalagpas sa unang obstacle ng second floor. Sa sandaling ito ay parang nanliit si Chen sa sinabi nito, at wala na itong nagawa pa kundi umatake. At sa kanyang pag-atake ay isang malakas na pagsabog na enerhiya ang nangyari. Ngunit mabilis naman niya itong naiwasan. Sa oras na ito ay biglang umatake na si Lu Shu habang nakatalikod si Chen. At hinanda nito ang kanyang first move Lu Water Tsunami, at may nabuo ditong enerhiya sa kanyang kamao. At kanyang pinang-atake ito kay Chen ngunit naharangan naman niya ito ng kanyang espada. Subalit kahit na naharangan ito ni Chen ay tumalsik pa rin ito sa malayo dahil sa lakas ng impact. Sa oras na ito ay naramdaman ni Chen ang lakas ng suntok nito na labis itong nabigla, wika pa nito sa kanyang isipan. Na siya ay mabilis, at mayroong maraming kapangyarihan sa likod ng suntok na iyon. At ginamit nito ang kanyang Meridian Eye. Biglang sumugod si Lu Shu sa sobrang bilis nito ay agad siyang nakalapit. Naging seryoso naman si Chen at sa sandaling ito ay nakikita niya ang galaw nito. Bago man makaatake sa kanya ay binigyan niya ito ng isang hampas ng kanyang sandata. Sa ginawa naman ni Chen ay nagtagumpay na tamaan niya ito, ngunit after image na lang ito. At bigla itong napunta sa likuran ni Chen at ginamit nito ang kanyang second move, ang Lu Water Returning. Subalit agad naman na nasalag naman ito ni Chen at ginamit niya ang Sacred Sword Bell. Ngunit sa lakas ng atake ni Lu Shu ay nag-crack ang ginawa niyang depensa. At ilang sandali pa ay tuluyan na itong mawasak. Sa lakas ng impact nito ay tumilapon si Chen. Nagsalita naman si Lu Shu, na sa tagal niyang lumalaban dito, ay ngayon lang siya natagalan sa isang mahigpit na kalaban na katulad nito. Subalit nakatuon naman ang pansin ni Chen sa kanyang kamay. Dahil hindi ito makapaniwala na, nagawa niyang basagin ang pinakamalakas niyang defensive move sa isang suntok lang. Pinagpawisan naman si Chen dahil mahihirapan siyang kalabanin ang katulad ni Lu Shu na mas mataas ang cultivation nito. Sambit pa ni Lu Shu, laban sa isang kalaban na kasing tibay niya, dapat ay nagbibigay sa kanya ng paggalang na nararapat sa kanya. Narito ang kanyang pangatlong galaw, Lu Water Transferring Sword. At lumitaw ang hindi mabilang na sandata na gawa sa kanyang enerhiya. Nanlaki na lang ang mata ni Chen para ma-unleash niya ang genuine chi niya sa ganoong level, halimaw ba ang lalaking iyon? At ilang segundo lamang ay tuluyan na niya itong pinang-atake ang kanyang water sword. At mabilis itong bumulusok kay Chen ang mga espada ang ito. Ngunit sa oras na ito ay kalmado lang si Chen habang pinagmamasdan nito ang mga sandang pantungo na sa kanya. Wika pa nito, na hindi kapanipaniwala ang kanyang mga suntok ay naging mga espada. Kung hindi nito naabot ang pinakamataas na antas ng novice tier, hindi niya daw ito matatalo. At sa oras na ito ay ginamit na ni Chen ang kanyang heavenly point at siya ay nag-counter-attack. At ilang sandali lamang ay tuluyan nang nagtagpo ang kanilang mga atake. Ngunit sa sandaling ito ay kinontrol ni Lu Shu ang kanyang mga espada. At makikita naman natin ang labis na pagkabigla ni Chen. Habang iniiwasan niya ito ay hindi niya mapigilang mag-isip. Dahil kaya niyang manipulahin ang landas ng mga espada. Ngunit biglang tumalon si Chen dahil hindi na niya ito kayang iwasan pa. Gayunpaman kahit na tumalon ng palayo ito, ay hindi tumigil si Lu Shu sa pagkontrol sa espada nito. At sa oras na ito ay mabilis na bumulusok ang mga sandata patungo kay Chen. Wala nang ang pagpipiliin ito kundi salagin ang lahat ng ito. Sa paglapit ng mga espada ay mabilis niya itong natatamaan dahil sa kanyang ginagawang pagdepensa. Ngunit sa sandaling iyon ay nagkaroon ng tornado sa kinakatayuan nito dahil sa patuloy nitong pagwas-iwas ng kanyang espada. Nagsaad naman si Lu Shu. Nabuo ang teknik niya pagkamalikhain, tulad ng pambihirang niyang talento, at nisip nito kung ano ang kanyang gagawin upang mapigilan ito. At ilang sandali pa ay inipon nito ang malakas na enerhiya sa kanyang kamao at agad itong sumugod para pakawalan ito. At sa ginawa nito ay makikita naman natin ang resulta na napawalang bisa niya ito. Pagkatapos ay agad itong lumusab, ngunit nakahanda naman si Chen sa gagawin nitong atake. Subalit sa kabilang banda, nagsaad naman si Duan Muxingling kung ilang hit sa tingin ni Huang Yanchen ang kaya ni Chen kay Lu Shu. Agad naman sumagot ito, na ang hirap sabihin,
6 na atake na ang naharangan ni Chen-er. Kung magagawa pa nitong maharangan siya ng hanggang 9 na atake, ibig sabihin ay kapantay niya si Lu Shu. Ngunit sa mga oras na ito ay napaisip si Huang Yanchen. Kung matatalo daw ni Chen-er ang legend ng West Campus, magdudulot ito ng kaguluhan. Biglang sinabihan naman siya ni Duan Mu Xingling na tignan nito ang sagupaan ng dalawa. Bumalik naman tayo ng eksena. Nakalapit na nga si Lu Shu at nag-unleash ito ng isang suntok. Ngunit naiwasan ito ni Chen-er sa pamamagitan lamang ng kanyang pagyuko. At agad itong sumagot ng kanyang pagwas-iwas, subalit sa liksi ni Lu Shu ay mabilis lang niya itong naiwasan, ngunit makikita naman natin sa kaliwang kamay ni Chen-er ay may namumuo ditong enerhiya. Sa sandaling ito ay nakita ni Chen-er na naghahanda na si Lu Shu sa kanyang pag-atake. At ito naman ang hinaantay niya na pagkakataon, at ginamit ni Chen-er ang kanyang trampling strike sa kanyang counter-attack. At ilang segundo lang at nagtagpo na nga ang kanilang mga atake, at isang malakas na enerhiya ang sumabog sa nangyari. Sabay silang bumagsak at tumalsik sa malakas na impact na yon. Nasaksihan naman ng dalawang dilag ang atake ng dalawa, at hindi sila makapaniwala na nagawang harangan ito ni Chen-er. Nagsaad naman si Lu Shu at sinabi nito, na sana nabuhay silang dalawa sa parehong panahon, baka naging magkaibigan pa sila o mortal na magkaaway. Ngunit sinabi na lang ni Chen-er na kung napakataas ng tingin niya sa kanya, ibigay daw nito ang lahat ng lakas na mayroon siya. At dahil dito ay gagamitin na niya ang kanyang pangwalong atake. Kinumpas nito ang kanyang kamay at biglang gumalaw ang tubig. Sa ginawa nito ay lumabas ang enerhiya sa kanyang mata. At ilang sandali pa ay ginamit nito ang Water Dragon, at naging Hugis Dragon ang tubig. Sa oras na ito ay nanlaki ang mata at napamura na lang si Chen-er dahil ramdam nito ang lakas ng pressure na nilalabas nito. Ngunit nagsaad si Lu Shu na dapat kayanin niya ang hinanda nitong pag-atake. Sa isang compass lang ng kamay nito, ay mabilis na bumulusok ang malaking dragon kay Chen-er. Subalit sinubukan pang pigilan niya ito, gamit ang kanyang teknik na Heavenly Blossom. Sa sandaling ito ay hindi na kinakaya pa ni Chen-er dahil sa lakas nito. Ilang segundo pa ay tuluyan ng tinamaan ito, sambit pa nito. At walang alinlangan na si Lu Shu ang pinakamalakas na kalaban na kanyang naharap. Sa oras na ito ay naging seryoso si Chen-er at ginamit na niya ang Dragon Mammoth Reversal, at sa ginawa nito ay nabuo ang malakas na enerhiya sa kanyang kamay. Ngunit sa kabilang banda, ginamit na rin ni Lu Shu ang kanyang pang-9 na atake, at isang enerhiya ang bomb alot sa kanyang kamay. At sa kanilang ginawa at umaapaw ang malakas na enerhiya sa kanilang lugar. At sabay na silang sumugod dala ang mapanindig balahibong enerhiya. At ilang sandali lamang ay tuluyan ng nagkasalubong ang kanilang mga atake. Sa lakas nito ay yumayanig ang buong kwarto, at makikita natin ang nabuong bilog na enerhiya at sasabog na ito. Nagsaad naman si Lu Shu sa kanyang isipan na si Chen-er, na walang ingat na tao, tinanggap niya ang kanyang pag-atake, tiyak na magiging bayani daw siya sa hinaharap. Ngunit napamura na lang si Chen-er dahil hindi daw biro ang lakas ni Lu Shu. At sa oras na ito ay tuluyan ng sumabog ng napakalakas ang kanilang mga atake. At sabay silang tumilapon sa lakas ng impact nito. Sa kabilang banda, nagulantang naman ang dalawa, dahil nakayang salagin ni Chen-er. Ang panghuling atake ni Lu Shu, hindi nila inaasahan na ganito kalakas si Chen-er. Bumalik naman tayo ng eksena. Malakas na tumalsik si Chen-er at ito'y bumangga sa pader, sa lakas nito ay labis siyang napinsala. Ngunit iniisip pa nito na may isa pang atake si Lu Shu at matatapos na niya ito. Subalit natuwa naman si Lu Shu at sinabi nito na panalo na si Chen-er. At ipinaliwanag niya ito. Nasa sandaling ito, 9 lang sa 36 na pamamaraan ng Fist of Water ang natutunan niya. Nagamit na niya itong lahat at hindi pa rin siya nagawang ibagsak. Ngunit makikita naman natin ang pagdugo sa bibig ni Chen-er na hindi biro talaga ang kanyang natamong pinsala. Wika naman nito, na ginamit lang nito ang ikalimang bahagi ng nitong kapangyarihan sa kanyang unang pag-atake. At hindi daw niya ginawa ang buong lakas ni Lu Shu hanggang sa ika-9 na pag-atake. Kung sakaling ginamit nito ang 100% nitong lakas ay hindi na niya nagawa pang pigilan siya. Sumagot naman si Lu Shu. Ngunit ang ibang martial artist ay pinahintulutan na makapasa sa paglilitis.
sa pamamagitan lamang ng pagtiis sa kanyang unang pag-atake sa isang ikalimang kapangyarihan. At agad itong nagpaalam. At nagpaalam na din si Chen-er. Ngunit agad naman na nag-cultivate si Chen-er para mabonito ang kanyang lakas at itutuloy pa niya ang mga pagsubok pagkatapos siya dito. Sa kabilang banda, sa labas ng Mo Tower ay nakita naman ng mga martial artist ang pag-ilaw ng ikatlong palapag ay mag-uumpisa na naman. Ngunit nagsaad naman ang matandang elder na nakalabas na si Zhao Exi, at kung sino ang nasa tore ngayon. Sa oras naman ito ay ipinahayag naman ni Elder Exinan Tian habang ito'y nakangiti. Na nakalimutan ba nila si Chen-er, ang ikasyam na prinsipe ng komandante ng Yanwo. Napabalikwas naman ang tingin si Elder Sito sa babae at sinabihan niya ito na kunin ang profile ni Chen-er. Agad naman na tumugon ang babae, at ilang segundo lang ay ibinigay na nito ang scroll. Ngunit agad naman itong binuksan ni Elder Sito ang scroll. Sa kabilang banda, tumawa naman si Elder Exinan Tian. At sinabihan niya si Elder Sito kung bakit hindi may ipinta ang mukha nito na parang may sakit ito. Sa nakita naman nito ay hindi siya makapaniwala sa naging resulta sa mga na-achievement ni Chen-er sa mura niyang edad. Nagsaad naman si Elder Exinan Tian. At sinabihan niya ito na sa edad daw ni Elder Sito ay walang bagay na hindi niya nakita kung bakit siya pinagpawisan at manginig. Subalit hinagis naman niya ang scroll at tignan daw ito ni Elder Exinan Tian. Sa pagsalo naman nito ay agad niyang tinignan ang profile ni Chen-er. Labis naman ang pagkalula ni Elder Exinan Tian at hindi ito makapaniwala sa nakamit ni Chen-er. Sambit pa nito, nakuha ang marka ng Divine Martial Arts sa edad na 16, nakamit ang tuktok ng Novice Tier sa loob ng kalahating taon, at naabot ang mid-stage ng Mystic Tier sa loob ng 1 taon. At naalala nito ang sinabi ni Elder Chuan Shanliu. At sinabi nito sa kanyang isipan, na ang bastardo na si Chuan Shanliu na iyon ay dapat na nagdala ng ganito sa kanyang pansin. Kunin niya sana ang ikasyam na prinsipe bilang kanyang disipulo, ngayon ang lahat pagkakaguluhan siya. Nagsaad naman ang mga ibang martial artist, na tumagal lamang si Chen-er ng kalahating taon upang maabot ang tuktok ng Novice Tier. Ang ganitong bilis ng cultivation ay hindi naririnig. Ngunit sa kabilang banda, napamura na lang ang hangal na si Prince Wo-shing at sinabihan niya si Chen-er. Nasisiguraduhin niyang mamamatay siya sa isang kakilakilabot na kamatayan. Agad naman siyang hinawakan sa balikat ni Elder Sito at sinabihan niya ito na huwag niyang hayaan ang kanyang emosyon ulap ang kanyang paghatol. Bumalik naman tayo ng eksena. At lumabas na ulit si Lu Shu. At sinabihan niya si Chen-er na hindi niya kailangang lumaban sa pagsubok na ito. At natapos na niya ang mga kinakailangan sa pagsubok pabalik sa ikalawang palapag. Ngunit nagsaad naman si Chen-er kung ilan ang mga pag-atake ang dapat niyang gawin upang maipasa ang pagsubok na ito. Agad naman na sumagot si Lu Shu na 3 atake lang. Gayunpaman, mayroon daw siyang ilang mga katanungan. At pinayagan naman siya nito. Sa oras na ito ay hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Chen-er. Sa loob ng 460 taon ng kasaysayan ng West Campus, palagi daw ba siyang naging pinakamalakas sa bawat 7 hanay ng Mystic Tier? Agad naman sumagot si Lu Shu, at sarkastiko nitong sinabi na tiyak na nangyari ito bago siya nagpakita. Ngunit naniniwala siya na papalitan daw siya nito sa bawat ranggo at magiging bagong defender ng mga tore. Ngunit napahawak na lang sa ulo si Chen-er dahil hindi siya interesado. Kung siya man ang papalit sa kanya, gayunpaman, lubos niyang ikinararangal na nakaharap siya nito at sabay abot ng kanyang kamay para makipagkamayan. At hindi naman siya binigo ni Lu Shu at silang dalawa ay nagkamayan. Ngunit nasa sandaling ito ay, hindi makapaniwala si Chen-er na siya ang naging bagong tagapag-alaga siya ng mga tore. At iniisip nito kung ang ikasyam niyang kapatid na babae na si Princess Zhang Yuxi ay pupunta sa West Campus at makatagpo siya sa mga tore. At iniisip nito kung ano ang kanyang magiging reaksyon. Napagtanto naman ni Chen-er na matagal na pala siyang nawala sa kanila, at medyo namimiss na niya na ang ikasyam niyang kapatid at ang kanyang ina, at sila lang ang kanyang pamilya sa mundong ito. Sa pagbukas ni Chen-er sa pintuan, at sabay nalipat ang eksena. Habang pinapanood nila si Chen-er sa monitoring, nagsaad naman si Duan Mo Xingling, at na hindi man lang nila nalampasan yung second trial nung first year nila sa academy,
Pero baka kaya daw ni Chen na lampasan ito. Saad naman ni Huang Yanchen na bantayan daw nila siya kung kailangan. Ngumiti naman si Duan Mo Xingling. At sumang-ayon naman ito. Hindi nila hahayaan ang bagong batang lalaki na nakawin ang lahat ng spotlight, magiging masaya sila sa kanya kapag natanggap na siya. Saad naman ni Huang Yanchen na hahayaan daw nilang maranasan ni Chen ang kanilang gagawin sa kanya. Bumalik naman tayo ng eksena. Sa pagpasok ni Chen sa silid, ay nakita niya ang nakasulat sa scroll, na talunin ang mga artifact warriors gamit ang kanyang mga kamay. Ang paggamit ng sandata ay ituturing na pangdaraya at siya ay madi-disqualify. At bumungad sa kanya ang mga bare hands, at ito ay parang perpektong pagkakataon upang subukan ang kanyang mga palm techniques. At makikita naman natin ang bilang ng mga bare hands ay nasa 5. At sa oras na ito ay handa na si Chen At bigla itong sumugod ng walang pagkundangan. At sinuntok nito ang isang bare hands, ngunit walang nangyari sa kanyang ginawa kahit gasgas man lang. Sa oras na ito ay napaisip si Chen na kailangan niyang tapusin ito ng mabilis. Kung masusuntok man siya, tiyak na matatapos na ang lahat. At kanyang sinipa ito sa ulo, ngunit hindi pa rin ito yumapekto. Ngunit biglang inilabas ng bare hands ang kanyang sandata sa kamay. At sa oras na ito ay agad nang umatake ito. Sa ginawa ng bare hands na atake ay tumama ito sa sahig, ay nagdulot ito ng pagsabog, ngunit kahit na naiwasan ito ni Chen ay tumalsik pa rin ito sa lakas ng pagsabog. Wika pa nito, ang kanyang laman ay nasa ganoong kahinaan laban sa kanilang mga metal na katawan. Subalit sa mga oras na ito ay sabay-sabay nang umatake ang mga bare hands. Na ikinagulat ni Chen ngunit agad naman ginamit nito ang kanyang mga teknik na dragon, mammoth palm, at lumabas ang mga imahe ng dragon at elephant. At kanyang pinakawalan ng dragon mammoth reversal. At isang malakas na pagsabog na enerhiya ang nangyari, at matagumpay nitong napatalsak ang mga bare hands na sanhi ng pagkapaslang nito. Sa oras na ito ay walang sinayang si Chen at agad itong sumugod ng napakabilis. At ginamit nito ang kanyang trampling strike sa isang bare hands na matagumpay nitong napaslang. Sa pagkakataong ito ay umatake pa ang isang bare hands sa itaas, ngunit nakita naman ito ni Chen at kanyang naiwasan sa huling sandali. At agad naman itong nag-counter-attack at may nabuong enerhiya sa kanyang palad. At ilang sandali pa ay kanyang ginamit ang Soaring Dragon, na kanyang pinang-atake sa huling bare hand na matagumpay naman niya itong napatay. Sa makapal na usok ay makikita naman natin si Chen na labis hingal na hingal. At ang mga bare hands na nakahandusay sa sahig.